Kabanata 2021. Dapat tandaan na minsang umalangaw sa buong South Sky si Wildfire at kinilala bilang numero 1 sa mga rogue fighter. Hindi siya basta umaasa sa isang walang laman na reputasyon. Ang taong ito ay hindi lamang nagtataglay ng ika-8 antas ng spiritual treasure na pinagsama mula sa Sky Soil Energy, kundi isa rin siyang ika-8 antas na alchemist. Kasama ng kanyang malakas na flame technique, doon lamang niya naitatag ang kanyang matatag na reputasyon sa mga lugar tulad ng South Sky, Western Regions, at Eastern Wilderness. Si Severin mismo ay isang alchemist. Bagamat nakuha na niya ang alchemy heritage sa loob ng alchemy tower ng sekta, kasalukuyan siyang natigil sa antas ng ika-6 na high-rank alchemist. Kung makakakuha siya ng ika-7 o ika-8 antas na alchemical recipe mula sa labi ng bahay na ito, maaaring magbigay ito ng inspirasyon sa kanya at tulungan siyang itaas ang kanyang kasanayan sa alchemy sa antas ng ika-7 grade ng mas maaga. Bukod dito, ang labi ng tahanan ng isang kilalang alchemist ay tiyak na nagtataglay ng maraming ika-7 at ika-8 antas ng alchemical materials. Ang mga likas na yaman na ito ay napakamahal sa labas ng mundo at nagsisilbing pangunahing sangkap para sa maraming ika-7 at kahit ika-8 antas na mga pil. Bilang isang alchemist, determinado si Severin na hindi palampasin ang ganitong oportunidad. Bagamat isa siyang tunay na disipulo at madaling manatili sa Pearlite Island para sa tuloy-tuloy na paglinang, unti-unting pinapabuti ang kanyang kasanayan sa alchemy at cultivation, likas na mahirap ang landas ng cultivation, parang paglalayag laban sa agos. Habang nagdedesisyon si Severin, itinaas ni Oscar, na nakaupo sa harapan, ang kanyang ulo upang tanawin ang mga elite disciples sa bulwagan at tinanong, "Have you all made your decisions? Is anyone willing to go?" Ang labi ng Royal Paragon Abode ay maaari lamang ma-access ng mga cultivators sa Supreme Saint level. Ang sect elders at pick masters sa bulwagan, na may antas ng Paragon, ay wala talagang pag-asa na makapasok. Ngunit pagkatapos piliin ang mga papasok sa labi, kailangan pa rin silang samahan ng mga sect elders upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari. Habang sinasabi ito ni Oscar, marami sa mga elite na disipulo sa bulwagan ay nakagawa na ng kanilang desisyon. Leader ng sekta, kaming mga alagad ay handang pumunta. Handa din akong pumasok sa mga guho at makipagsapalaran. Habang pinagmamasdan ng marami sa mga elite na disipulo na nagsalita, ngumiti si Oscar at tumanggaw ng kontento. Pagkatapos ay tinutukan ang 3 core disciples sa harapan niya, sina Celeste, Raymond, at Severin. Ang core disciples na nakatanggap ng impormasyon ngayon ay hindi alam sina Severin at ang dalawa. Ang natitirang mga disipulo, tulad ni Carl at Riley, ay nakatanggap din nito, ngunit tanging sina Severin at ang dalawa ang pumunta sa main hall. Tumingin si Oscar, na hinimas ang kanyang balbas, at ngumiti, "Have you 3 made up your minds?" Si Severin, na desidido na sa kanyang puso, ay lumapit at sinabi kay Oscar, "Sect leader, I have decided to go to the ruins." Nang magsalita si Severin, sumunod sina Celeste at ang iba, ayaw na maungusan. Leader ng sekta, nagpasya na rin akong pumunta sa mga guho. Payag din ako. Dito, tumanggo si Oscar ng kontento. Ito ang inaasahan niya. Ang labi ng tahanan ni Wildfire ay lumitaw. Tiyak na aakitin ang pansin ng mga pangunahing sekta sa South Sky at ng napakaraming puwersa. Kung papayag ang pumasok ang mga elite disciples ng walang leader, malamang na magkakaroon ng internal conflict sa loob ng labi. Pagkatapos talakayin ang pagpili ng mga disipulo na papasok sa labi, muling tinutukan ni Oscar ang mga elders ng sekta at pickmasters ng 9 Mountains. Sinong matanda ang handang mamuno sa pagkakataong ito? Sa puntong ito, lumapit ang ika-7 pickmaster, si Miles, at sinabi, "Sect leader, I am willing to lead the disciples to the ruins." Nakita ito ni Oscar at agad na itinakda ang petsa ng pag-alis. Napakahusay, dahil iyon ang kaso, maghanda at magtakda ng isang araw mula ngayon. Aalis kayo bukas. Matapos ang talakayan, nawala si Oscar sa paningin ng madla. Ang mga pickmasters at elders sa main hall, pagkatapos batiin ni Miles, ay isa-isang umalis din. Lumiko si Miles at kinausap ang mga disipulo. "Come to the 7th Mountain Plaza tomorrow, don't be late."
Pagkatapos sabihin ito, lumiko siya at naglakad palayo. Pagkalabas sa main hall, lumapit si Raymond kay Severin na hindi kalayuan, hinawakan ang kanyang mga kamao at ngumiti. Kuya Severin, kita tayo bukas. Ngumiti rin pabalik si Severin at tumango. Raymond, hanggang bukas. Pagkatapos, lumiko siya kay Celeste at sinabi, Celeste, paalam. Pagkatapos noon, nagbago siya sa isang liwanag, lumipad sa himpapawid ng napakabilis, diretso patungong Pearlite Island. Pagbalik sa Pearlite Island, ipinaalam ni Severin kay Diane at sa iba ang tungkol sa ekspedisyon sa tahanan ni Wildfire. Nagbago ang kanilang mga ekspresyon sa seryoso nang marinig ang balita. Lalo na si Diane, na may matalim na pangunawa, ay nagtanong ng seryoso. Ang tirahan ng Royal Paragon, natatakot ako na ang mga puwersa mula sa buong South Sky ay magtitipon sa malawak na hanay ng bundok bukas. Tumango si Severin. Eksakto ang sekta ay nagpadala ng 3 core disciples, kasama ako, at halos 100 elite na disipulo. Nang malaman na pupunta rin si Severin, nag-alala si Gilda. Severin, may panganib ba dito? Nang makita si Gilda na nag-aalala, inabot ni Severin ang kanyang ulo at hinaplos. Sinasabi, ang iyong asawa ngayon ay may cultivation ng isang ganap na ikapitong level na Supreme Saint. Kahit na ito ay isang ikasyam na level na Supreme Saint, mapapatay ko sila ngayon. Sa antas ng paglilinang na ito, anong panganib ang mayroon? Naramdaman ni Diane at ng iba na may katuturan ang sinabi ni Severin. Pagkatapos ng maikling talakayan, nagpa siya ang mga babae na samahan si Severin upang palawakin ang kanilang karanasan. Sige, natatawang sabi ni Severin, bagamat ang inyong kasalukuyang cultivation ay nasa ika-4 na antas na Supreme Saint, kasama ko, walang panganib. Sa kasunduan, napuno ng kagalakan ang mga mukha ng mga babae. Mula nang pumasok sa Granduino Sect, sila ay itinago sa Pearlite Island para sa cultivation, bihirang lumabas, at natatakot na makasagasa sa anumang problema para kay Severin. Kamakailan, sa loob ng sekta, marami sa mga elite disciples ang nakakita kung paano pinapamahalaan ng mga babae ang Crystal Spring Peel na parang candy, at kumalat ang inggit at selos, na tinaguri ang mga decorous yun lamang. Ngunit sila ay hindi simpleng decorous yun at walang intensyon na magiging isa. Sa pagkakataong ito, sa paglitaw ng mga labi ng Royal Paragon, nais din ng mga babae na tuklasin. Samantala, hindi kalayuan sa unang pick, sa isang floating island. Sa loob ng isla ay may marangyang palasyo, kumikislap sa gintong liwanag, na may detalyadong ukit at makukulay na pinta. Sa loob ng palasyo, may isang binata na napapalibutan ng celestial na liwanag, ang aura niya ay nakakatakot na parang siya ay isang mundo para sa sarili niya. Ang gwapong lalaki, na nakasuot ng mar-ingle na robes na naglalabas ng banal na liwanag, ay nagbigay ng sariwa at nakaka-inspire na vibe. Siya ay si Carl, ang kasalukuyang unang core disciples ng Granduino Sect, na pinaghihinala ang muling pagkatao ng isang makapangyarihang tauhan mula sa sinaunang panahon. The Royal Paragon abode. Unfortunately, I have already transcended the realm of Paragon. I cannot enter it, sabi ni Carl, na may halong panghihinayang. Hindi ko inaasahan na babagsak din si Wildfire. Pinagnilayan ang nakaraan, huminga ng malalim si Carl. Kahit na may mga banal na pamamaraan, hindi malalabanan ng isang tao ang kapalaran. Iniisip ko kung ang aking muling pagkakatawang tao sa ginintoang edad na ito ay magpapahintulot sa akin na buksan ang mga pintuan ng langit at tahakin ang walang kamatayang landas. Pagkatapos ng sandali ng pagninilay, nag-isip ng mabuti si Carl, bagamat ang lakas ni Wildfire noon ay hindi nakapansin sa akin, ang kanyang hanay ng mga mataas na uri ng espiritual na kayamanan sa langit, ang Soil Zenith ay talagang isang pambihirang kayamanan. Kung maaari kong makuha ito, ang aking katawang langit at lupa ay maaaring umabot sa pagiging perpekto. Sa ideyang iyon, inactivate niya ang spiritual light gamit ang isang galaw ng kanyang token. Sandaling matapos iyon, 100 disipulo sa Supreme Saint level ang lumitaw sa entrada ng palasyo. Ang grupo ng mga disipulo ay umabot ng ilang level 8, ang kanilang antas ng cultivation ay tila nasa ika-7 at ika-8 level ng Supreme Saint. Sa iba't ibang tuktok ng sekta, sila ang nangunguna.
Kapansin-pansin ang matipuno at matatag na katawan ng namumuno sa kanila, nakasuot ng itim na robe. Ang kanyang aura ay umabot na sa kumpletong ikawalong antas ng Supreme Saint, halos hindi rin mahuhuli sa elite disciples tulad ni Celeste. Ang lalaking nakasuot ng itim na robe ay nasa ika-6 na pwesto sa listahan ng mga prodigy ng sekta, na may pangalang Kawan Sandy. Para sa mga tagalabas, siya ay kilalang henyo sa listahan ng prodigy, halos hindi rin mahuhuli sa core disciples. Ngunit alam ni Kawan ng husto na sa harap ni Carl, isa lamang siyang langgam. Noong nakaraan, nang siya ay bagong nakapasok sa ika-7 antas ng Supreme Saint, lihim niyang hinarap si Carl. Sa laban na iyon, muntik na siyang mapatay ni Carl sa isang galaw lamang ng daliri. Ito ay matinding pagkakaalam para kay Kawan na ang balita tungkol kay Carl bilang muling pagkatao ng isang makapangyarihang nilalang mula sa sinaunang panahon ay hindi isang tsismis kundi katotohanan. Pagkatapos ng kanyang pagkatalo, nahirapan si Kawan na tanggapin ang realidad. Sa kabutihang palad, binigyan siya ni Carl ng pagkakataon at tinanggap bilang tagasunod. Mapagbigay si Carl sa kanyang mga tagasunod, bilang muling pagkatao ng isang sinaunang makapangyarihang nilalang at naabot na ang antas ng Supreme Paragon sa kanyang nakaraang buhay. Ilang salita lamang ng gabay mula sa kanya ay sapat na para malaki ang pakinabang ni Kawan. Dahil dito, patuloy na dumami ang mga tagasunod sa paligid ni Carl. Pinagnilayan ang nakaraan, huminga ng malalim si Kawan at matatag ang tingin habang pumapasok sa palasyo. Pagpasok niya, magalang siyang yumuko kay Carl, na pinagsama ang mga kamao sa pakiramdam. Iniisip ko kung anong bagay ang ipinatawag mo sa amin, Carl. Casual na nagsalita si Carl. Tinipon ko kayong lahat dito para ipadala kayo sa tirahan ni Wildfire at kunin ang espiritual na kayamanan ng Sky Soil Zenith. Hindi na nagtanong ng dahilan si Kawan at agad na sumang-ayon. Alam niya ang pambihirang pagkakakilanlan ni Carl, isang muling pagkatao ng sinaunang nilalang na nabuhay ng 10,000 taon, ang prodigy na ipinanganak muli. Dahil nahuli ng misteryosong Sky Soil Zenith ang pansin ni Carl, tiyak na may malaking kahalagahan ito sa kanya. Si Kawan ay tapat na tagasunod at alam niya kung ano ang dapat itanong at kung ano ang dapat iwasan. Matapos matanggap ang senyales, pinamunuan niya ang kanyang mga tauhan at umatras mula sa palasyo. Habang pinagmamasdan ang pag-alis ni Kawan, kumislap ang mga mata ni Carl na parang mga meteoric orb na may nakakatakot na liwanag. Bulong niya sa sarili, with Kawan taking action, success should be assured. Sa gabay ni Kawan, bagamat siya ay nasa antas lamang ng ika-8 level na Supreme Saint, ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay lampas pa sa ika-9 na level ng Supreme Saint sa kumpletong antas. Pagkatapos ibalik ang tingin, nag-isip ng isip si Carl at sinabi, absorbing the Sky Soil energy from the Sky Soil Zenith, my Sky Soil body can achieve perfection after breaking through to the 5th level of the Paragon. I will go to the Eastern Sea Secret Realm to retrieve the treasures left behind from the previous life. Kinabukasan, sa madaling araw, sa loob ng Pearlite Island, pinangunahan ni Severin, natapos na ang kanyang cultivation. Si Dayan at ang iba pang babae ay dumiretso na patungong 7th Mountain. Ang distansya mula Pearlite Island hanggang 7th Mountain ay hindi kalayuan. Sa antas ng cultivation ni Severin, tumawid lamang ito ng ilang hinga. Pagdating sa ibabaw ng plaza ng 7th Mountain, nakita niya na si Miles, ang elder na napili upang pangunahan ang mga disipulo ng sekta patungong Raise Mountains, ay nag-utos na ihanda ang isang malaking treasure ship na may ilang disipulo na nakaupo dito. Pagkaakyat sa barko, tumingin si Severin kay Miles sa harapan at magalang na bumati, pagbati, Peakmaster. Tumayo si Miles sa harap ng barko, ngumiti at tumango nang makita si Severin. Pagkatapos magpalitan ng bati kay Severin, itinutok ni Miles ang tingin kay Dayan at sa kanyang mga babae sa likod niya. Sa kanyang kasalukuyang antas bilang ika-9 na level na Paragon, madali niyang nakita ang cultivation ng 4 na babae, na bawat isa ay may matibay na pundasyon at matatag na aura. Ngumiti si Miles at sinabi, not bad. After just a half a year, you've already reached the 4th level Supreme Saint. It seems your talents are quite outstanding. Nang marinig ito ni Dayan at ng iba pa, ngumiti rin sila at bumati kay Miles. Kickmaster, salamat sa papuri.
Pagkatapos makahanap ng pwesto sa tabi ni Miles, nagtanong si Severin ng nakangiti, "Pickmaster Miles, I wonder how many forces from the South Sky will be attracted to the ruins of Wildfire's abode this time." Sabi nga, ang pagkilala sa sarili at sa kalaban ang susi sa daan-daang tagumpay sa labanan. Sa South Sky, may mga kilalang puwersa na may pangalan at reputasyon. Bukod sa 4 na pangunahing sekta, may 2 pangunahing pamilya rin. Ang Gars at ang Steels, bagamat hindi kasing lakas ng 4 sa mga pangunahing sekta, ay may mga malalakas na individual na Royal Paragon level sa kanilang mga angkan, at ang ilan sa kanilang mga Young Masters ay pinaghihinalaang may matinding cultivation. May kutob si Severin na sa pagkakataong ito, ang mga labi ng tahanan ni Wildfire ay tiyak na makakaakit ng pansin ng karamihan sa mga natatanging talento ng South Sky. Pinagmamasdan ng lakas ng Grundy Uno Sect, 3 sa 6 na core disciples nito ay nasa aksyon na. Higit sa 100 elite disciples sa Supreme Saint level. Ang iba pang puwersa, sabik na makipagkumpetensya para sa mga labi at kayamanan ni Wildfire, ay malamang na magpadala ng malaking bilang ng kanilang sariling kinatawan. Nang marinig ang sinabi ni Severin, tumawa si Miles sa harap ng barko at sinabi, "Ang 4 na sekta at 2 pamilya sa South Sky, ang 6 na pangunahing puwersa, halos lahat ay nagnanais ng bahagi ng pie. Bilang pinuno ng mga core disciples, hindi magaan ang pasanin sa iyong mga balikat." Ngumiti si Miles at patuloy na nagsasalita, "Slan of the Gars at Tobias of the Steels, parehong nagtataglay ng cultivation at perfection of the 8th level Supreme Saint. At nariyan din ang mga disipulo ng Dayform Sect." Matapos pakinggan ang paliwanag ni Miles, nagkaroon si Severin ng paunang impresyon tungkol sa natatanging talento mula sa 4 na sekta at 2 angkan ng South Sky. Habang siya ay magtatanong pa, umalangaw ang boses ni Raymond sa kanyang tenga. "Haha, Severin, ang aga mo dito." Kasabay ng boses na ito, 2 rainbow lights ang bumaba mula sa langit, at dumating sina Raymond at Celeste. Paglapag ni Raymond, una niyang binati si Severin, pagkatapos ay tiningnan si Diane at ang iba, tumango at ngumiti. Tumawa si Severin at sinabi, "Not long ago." Pagkatapos, ipinakilala niya sina Raymond at Celeste kay Diane at sa iba pang mga babae. Pagkaraan ng kaunting kwentuhan, mas maraming tao ang sumakay sa barko, at unti-unting napuno ng tao ang buong treasure ship. 3 sa 6 na pangunahing core disciples ng sekta ang narito ngayon. Tingnan, hindi ba yun si Cowan, ang ika-6 sa Heavenly Prodigy rankings? Karaniwan ay tahimik lang siya, pero sa hindi inaasahan, lumitaw siya ngayon. At naroon din sina Shyam, ika-8, at Raden, ika-9, kasama rin sila sa pila. Sa pagkakataong ito, ang Grundy Uno Sect ay nagpadala ng napakaraming puwersa. Malamang na umatras ang 2 pangunahing puwersa, ang Gars, at ang Steels. Habang ang mga disipulo ay nagbubulungan, dahan-dahang nagsimula ang treasure ship, na nagbago ito sa mahabang bahaghari na dumadaan sa himpapawid ng napakabilis. Sa kontrol ni Miles, biglang tumaas ang bilis ng barko, na parang kidlat, diretso papunta sa kalangitan. Ang malakas na hangin ay nag-alsa ng napakaraming alikabok sa lupa. Hindi nagtagal, lumitaw sa paningin ni Severin ang mataas na hanay ng bundok. Pinagmasdan ni Severin ang sinaunang hanay ng bundok, na tila isang dambuhalang dragon na nakaluhod sa lupa sa malabong diwa. Samantala, nakatayo si Miles sa harap ng barko, na nagsalita sa lahat, "We're about to arrive at Rays Mountains." Kabanata 2025. Habang nawala ang mga salita ni Miles, napansin ni Severin ang napakaraming cultivators na lumilitaw sa hanay ng bundok na ilang dosenang milya ang layo. Sa tuktok ng isang maliit na burol sa abot tanaw, isang napakalaking array formation ang naglabas ng umaalab na celestial force, na bahagyang nagpapakita ng isang tahanang parang fairyland sa pamamagitan ng formation. Sa sandaling ito, walang katapusang mga rainbow lights ang kumikislap sa paligid ng langit, na may mga cultivators na patuloy na dumarating mula sa lahat ng direksyon sa kanluran. Sa mga liwanag na ito, ang pinakakaakit-akit ay isang lalaki na nakasakay sa isang thunderous war horse. Nakasakay sa kabayo, na nilalakbay ang mga bundok na para bang walang naninirahan,
lumilipad sa ibabaw ng maraming rogue fighters sa ibaba ng bundok. Ang eksenang ito ay likas na ikinagalit ng mga mas malalakas sa mga rogue fighters. Ang mga makakarating sa Rays Mountains ay hindi baguhan o mahina. Sinuri ni Severin ang lugar at natuklasan na ang mga rogue fighters na sumasakop sa mga maliit na burol malapit sa hanay ng bundok ay nasa antas ng Supreme Saint. Mas papalapit sa loob ng Rays Mountains, kung saan matatagpuan ang mga labi ng Royal Paragon, mas mataas ang antas ng cultivation ng mga rogue fighters. Kabilang sa kanila ang mga practitioner ng ika-6 at ika-7 level na Supreme Saints. Ang lalaking nakasakay sa Thunderous Warhorse ay mabilis na lumipad, lumilikha ng malakas na hangin na nagkakalat sa mga cultivator sa daan. Sa susunod na sandali, isang malakas na boses ang umalangaw na nagpagalaw sa lupa. "Who dares to fly over my head?" Isang matipuno at middle-aged cultivator na may antas na ika-6 na level na Supreme Saint, ang agad na itinaas ang kanyang kamay patungo sa langit, sinusubukang dakpin ang taong lumilipad sa ibabaw niya. Ngunit ang natanggap lamang niya ay isang gintong sibat. Ang sibat ay bahagyang tumagos sa kawalan, at naglabas ng nakakatakot na kapangyarihan na agad na winasak ang ika-6 na level na Supreme Saint. Pagkatapos ng mga aksyong ito, nagpatuloy ang lalaki sa loob ng Thunderous Warhorse. Sa tuktok ng bundok, ang eksenang ito ay agad na nagdulot ng maraming buntong hininga mula sa mga rogue fighters. A golden long spear. Could this person be Sean, the prodigy of the Gors? Ayon sa sabi-sabi, ipinanganak siya na may golden spirit physique, at minsang naabot ang ika-7 level na Supreme Saint, pinatay niya ang isang ika-9 na level Beast King sa Rays Mountains. Ang kanyang Thunderous Warhorse ay sinasabing nasupol sa Rays Mountains, at nagdadala ng bakas ng nakaraan. Hindi pa nga humuhupa ang mga bulungan nang biglang lumitaw sa silangan ng langit ang isang puting barko, ang mga layag nito ay may iron-hooked steel na karakter. Sa unahan ng treasure ship ay nakatayo ang isang binata na naglalabas ng aura na tinatayang ika-8 level na Supreme Saint. Sa mga rogue fighters, may nakakilala agad sa kanya. This is Tobias, the genius of the steels. Ayon sa sabi-sabi, nagtataglay si Tobias ng Sunheart Bones mula sa kapanganakan, na pinagyaman ng Sunheart Constitution, at naabot ang Royal Saint level sa edad na 10. Kahit noong nakaraang taon, sa ika-6 na level ng Supreme Saint, nakipaglaban siya sa isang kalaban na 2 antas ang taas kaysa sa kanya, at pinatay ang isang mabagsik na hayop. Ito ang Thunderbird, na may lakas na katumbas ng ika-8 level na Supreme Saint. Sa pagkakataong ito, walang sino man ang nang-ahas na hadlangan siya. Ang middle-aged cultivator na ika-6 na level na Supreme Saint, na nang-ahas lang na humadlang kanina, ay nawala na ngayon, na naging abo. Bago pa makabawi ang mga rogue fighters sa kanilang pagkabigla, lumitaw muli ang isang napakalaking rainbow light sa langit. Pagkatapos lumitaw ang rainbow light, tila tinakpan ng napakalaking anino ang buong langit. Sa loob ng rainbow light ay isang pulse-shaped spiritual treasure na naglalabas ng kulog, na ang presyon ay labis na nakakatakot. Lumulutang sa ibabaw ng thunderous pulse-shaped spiritual treasure ang ilang elders sa Paragon level, na napapalibutan ng kumikislap na kulog at silver serpents. Sa likod ng mga Paragon level elders ay may isang binata na nasa 20s. Ang kanyang tingin ay walang kapantay, ang aura niya ay umaalab sa sukdulan. Ang aura ng ika-9 na level na Supreme Saint ay yumanig sa kawalan, na nagdulot kahit na ng pagbaluktot ng espasyo. Nang makita ito, muling nagpahayag ng pagkabigla ang mga rogue fighters. This is the second genius of the Deformed Sect, Uzer. Kumakalat ang mga bulong-bulungan tungkol sa isang tao na nagtataglay ng pinakamataas na antas ng Thunderbolt Constitution, na walang kapantay sa lakas sa labanan. Hindi magtatagal ay malalampasan na niya si Simeon, ang junior leader ng Deformed Sect. Bago pa tuluyang makasunod ang karamihan, muling lumitaw sa langit ang gintong bahaghari ng liwanag. Sa loob ng bahaghari lumitaw ang isang crescent-shaped jade platform. Nasa ibabaw nito ang 12 ng babaeng disipulo, na bawat isa ay kagandahan na parang namumulaklak na bulaklak, at nagpapakita ng pambihirang antas ng pagsasanay at walang hanggang kariktan. Habang nagmamasid mula sa malawak na Rays Mountains, namangha ang mga rogue fighters.
Ito ang mga Celestial Maidens ng Marver Sect. Naiisip ko kung lalabas na ba ang alamat na Saint Woman ng Marver Sect sa pagkakataong ito. Sa mga South Sky Sects at dalawang pangunahing angkan, higit sa kalahati ay narating na ang lugar. Malamang ay hindi na malayo ang Grundy Uno Sect. Pinanood ni Miles habang dumarating ang mga kinatawan ng South Sky Sects at dalawang pangunahing angkan sa Race Mountains bago pa dumating ang Grundy Uno Sect. Nakatayo siya sa likuran ng barko at kinausap ang kanyang mga disipulo. Maghanda kayo, panahon na para pumasok ang Grundy Uno Sect. Sa sandaling matapos niyang magsalita, ang treasure ship ay nagbago at naging bahaghari, at mabilis na lumipad at tinakpan ang ilang milya sa isang iglap. Sa isang kisap mata, nakarating ito sa isang maliit na burol na mas mababa sa 2 milya mula sa labi ng Royal Paragon. Ang pagdating ng barko ng Grundy Uno Sect ay nagdulot ng kaguluhan sa grupo ng mga rogue fighters. Tingnan ninyo. Nasa harapan ang 3 core disciples ng Grundy Uno Sect. Ang ika-4 na core disciple, si Raymond, ang ika-5 core disciple, si Celeste, at ang ika-6 na core disciple, si Severin. Hindi ko inasahan na magpapadala ng 3 core disciples ang Grundy Uno Sect. Kilalang kilala natin sina Raymond at Celeste, at matagal na silang sikat. Ayon sa alam ko, hindi ba 5 core disciples lang ang mayroon ng Grundy Uno Sect? Kaibigan, luma na ang impormasyon mo. 6 na buwan na ang nakalipas, sa South Sky Sacred Lake event, nagising ang isang Divine Constitution kay Severin at personal siyang itinalaga bilang ika-6 na core disciple ng leader ng Grundy Uno Sect. Napakatindi ba ng talento ng taong ito? Ang pagdating ng mga disipulo mula sa Grundy Uno Sect ay nagdulot ng matinding sensasyon sa maraming rogue fighters. Hindi lang ang mga rogue fighters, pati na rin ang mga elders at henyo ng iba't ibang pangunahing sekta na nakarating na noon ay tumingin din sa Grundy Uno Sect. Lalo na si Severin, nakakarating lang sa maliit na bundok. Naramdaman niya ang 12-dosenang divine senses na lihim na sumusubaybay sa kanya. Sa kampo ng Dayform Sect, isang payat na lalaki na nakasuot ng puting robe, na may mga mata na punong-puno ng pagkabigla, ay nagsalita ng malamig. Severin. Kung nandyan si Severin, makikilala niya ang taong ito bilang si Thorold, ang inner disciple ng Dayform Sect, na kanyang tinalo sa Nunto City. Sa oras na ito, naabot na ni Thorold ang antas ng Level 3 Supreme Saint, hindi gaanong mahina kaysa sa mga elite disciples sa loob ng Grundy Uno Sect. Dahil sa kanyang kakulangan na makapasok sa Sacred Lake, nagbayad si Thorold ng malaking halaga matapos bumalik sa Dayform Sect, at nakamit ang antas ng Supreme Saint. Dahil dito, puno ang kanyang puso ng matinding galit kay Severin. Lalo na nang malaman niyang naging ika-6 na core disciple si Severin ng Grundy Uno Sect, lalo pang lumalim ang kanyang galit. Orihinal, sa kanyang lakas, maaari sana niyang makuha ang lugar sa Sacred Lake. Ngunit hindi inaasahan, lumitaw si Severin at nakuha ang kanyang pwesto sa kalagitnaan. Nang malamig na bigkasan ni Thorold ang pangalan ni Severin, tumingin ang leading disciple ng Dayform Sect, si Uzer. Junior Brother Thorold, ito ba si Severin na nakuha ang pwesto mo sa Sacred Lake noon? Huminga ng malalim si Thorold at tumango. Eksakto, Senior Brother Uzer, ito nga ang tao. Nang marinig ito, ngumiti si Uzer, at isang nakakapigil hiningang aura ang sumabog mula sa kanya. Tumawa siya at sinabi, Junior Brother, ngayon, ituturo ko sa kanya ang leksyon para sa iyo. Naglalabas ng tiwala ang mukha ni Uzer. Bilang lead disciple na kumakatawan sa Dayform Sect sa pagkakataong ito, isa na siyang henyo ng sekta, at ang Thunderbolt Constitution na kanyang naisingit ay hindi rin mahina kumpara sa isang divine body. Higit pa rito, sa kasalukuyang antas ng kanyang pagsasanay na umaabot sa 8th level na Supreme Saint, kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas, kahit ang 9th level na Supreme Saint ay hindi siya matutumbasan. Sa mga mata ni Uzer, kalahating taon pa lamang si Severin sa Grundy Uno Sect, at ang kanyang antas ng pagsasanay ay hindi kapansin-pansin. Kahit na may pambihirang talento si Severin at nagising ang Divine Body, ang makamit ang 5th level na Supreme Saint sa ganoong maikling panahon ay kahanga-hanga. Nagpasalamat si Thorold kay Uzer. Salamat, Senior Brother. Magkakapatid sila sa sekta, at malalim ang kanilang samahan.
Mula noong huling pagkabigo sa kompetisyon para sa Sacred Lake Kota, nagbayad si Thorold ng malaking halaga matapos bumalik sa Dayform Sect. Pinili niyang isuko ang pagkakataong maging Divine Heir ng Dayform Sect at ibinigay ang pwesto sa kapwa ni Uzer sa kanyang clan. Katumbas iyon ng pagiging core disciple sa Grundy Uno Sect, na maaari silang maging kandidato para sa posisyon ng Divine Heir. Ito rin ang dahilan kung bakit nagtataglay si Thorold ng matinding galit kay Severin. Sa oras na ito, nakarating na si Severin sa Race Mountains gamit ang barko ng Grundy Uno Sect. Biglang naramdaman niya ang titig na puno ng nakatagong galit na nakatuon sa kanya. Sa kasalukuyang complete stage cultivation ni Severin bilang 9th level na Supreme Saint, naiintindihan niya ang lakas na taglay niya. Sa isang iglap, natukoy niya ang may-ari ng titig. Tumingin sa lugar ng Dayform Sect sa malayong bundok, mabilis na napansin ni Severin si Thorold sa karamihan. Nararamdaman ang aura ni Thorold na nasa 2nd level na Supreme Saint, na pangiti si Severin. Ha, umabot na sa Supreme Saint level ang taong ito. Sa tabi niya, napansin ng mga babae ang malamig na ekspresyon ni Severin, at sinundan nila ang kanyang titig. Siya iyon, bahagyang nagkunot ang noo ni Gilda, at may lamig na sabi mula sa kanyang bibig, si Thorold mula sa Gar sa Nunto City. Nadapa si Thorold sa kamay ni Severin, at nawala ang pagkakataon niyang makapasok sa Sacred Lake. Matagal na ang alitan sa pagitan ng dalawang pangkat. Nang magkaharap muli, inasahan ni Dayan at ng kanyang mga kasama ang hindi maiiwasang salpukan sa kanilang paglagi sa lumang tirahan. Lumingon si Sheila kay Severin, na nagpapahayag ng pag-aalala. Severin, napansin ko ang lalaki sa tabi ni Thorold na may malakas na aura, at parang mangangaso ang titig niya sa iyo. Mag-ingat kapag pumasok tayo sa ruins. Sumagot si Severin ng bahagyang ngumiti. Walang problema, hindi niya ako mapapahamak. Ang pahayag na ito ay hindi kay abangan ni Severin kundi patunay ng kasalukuyang antas ng kanyang 7th level na Supreme Saint cultivation. Kahit naharapin ang 9th level Supreme Saint, makakasabay siya sa laban. Higit pa rito, may hawak siyang trump card, ang Chaotic Sword Wheel na sumabog sa Sky Soil Heptagold Sword Energy. Ang teknik na ito ay kayang pumatay kahit ng bagong angat na Paragon, huwag nang banggitin si Uzer, isang 8th level Supreme Saint Cultivator lamang. Sa sandaling ito, dumating si Miles kasama ang dalawang iba pang core disciples, si Raymond at Celeste, sa tabi ni Severin. Ibinahagi ni Miles ang impormasyon ng masigla. Ang leader ng mga henyo na kumakatawan sa Dayform Sect ay si Uzer. Taglay niya ang pambihirang pagsasanay, isang kumpletong 8th level Supreme Saint, at mayroon din siyang Thunderbolt Constitution. May balita na kamangha-mangha ang kanyang lightning techniques, kaya tinaguri ang second in command sa Dayform Sect. Pagkatapos ipaliwanag ang detalye ni Uzer, lumingon si Miles kay Severin, na huminto sandali, at itinuro ang direksyon ng kampo ng Pure Void Sect, at nagsabi. Ang namumuno sa Pure Void Sect ay si Seyfek Gangli, isa ring 8th level Supreme Saint na cultivator. Kahanga-hanga ang kanyang kasanayan sa espada, pero sa iyong harapan, sa tingin ko hindi siya karapat-dapat pansinin. Sinundan ni Severin ang tingin ni Miles at nakita ang isang taong nakasuot ng itim na may hawak na mahabang espada sa kampo ng Pure Void Sect. Naglalabas ang lalaki ng sinaunang aura, na parang matalim na espada sa loob ng kanyang sheath, na may malinaw na talas. Mayroong restrainang na estilo ng espada ang taong ito, na tila naabot na ang isang antas ng kasanayan. Tumango si Severin. Tumawa ng malakas si Miles, naiintindihan ang likas na talento ni Severin sa espada. Kaya, nang ipakilala si Seyfek, hindi niya ito binigyang diin katulad ng ginawa niya kay Uzer. Matapos ang malakas na tawa, itinaas muli ni Miles ang kanyang kamay, itinuturo ang mga kampo ng Gars at Steels na hindi kalayuan. Sinabi niya kay Severin at sa iba, nandoon ang mga prodigy ng Gars at Steels, may kahangahangang antas ng pagsasanay. Maaari silang ituring na mga kakompetensya ninyo sa pagkakataong ito. Nang marinig ito, ngumiti si Raymond na nakatayo malapit at nagsabi, Master Miles, hindi ba ninyo pinapalakas ang kanilang moral at pinapahina ang amin? Hindi dahil minamaliit ni Raymond sina Sean at Tobias. Sa halip, naabot na niya ang antas ng 9th level na Supreme Saint.
Sa mga disipulong nangunguna sa mga koponan, siya ang may pinakamataas na antas ng pagsasanay. Nang makita niya ang kapwa niyang si Raymond na sobrang kumpiyansa, napataas ang kilay ni Celeste at inilig ang ulo. Ang mga taong ito, kahit paano, ay kilalang mga henyo sa South Sky. Huwag nating maliitin sila. Sa tabi niya, tumanggo si Miles. Tama ang punto ni Celeste. Tungkol sa iba pa, hindi ko nasasabihin. Magpahinga at magtipon ng lakas. Marahil aabutin ng kalahating araw bago ganap na ma-activate ang formation sa abode relic na ito. Sinundan ni Severin ang tingin ni Miles patungo sa mga henyo na kanyang binigyang diin, ngunit pagkatapos ng maikling sulyap, inalis niya ang atensyon niya. Pinangunahan si Diane at ang iba pang 4 na babae, umupo silang cross-legged at nagsimulang mag-meditate. Sa paglabas ng Royal Paragon Abode, mukhang nagtipon ang mga henyo mula sa kalahati ng South Sky. Malamang na ang ekspedisyon na ito ay magkakaroon ng matitinding labanan. Matalino ang magtipon ng enerhiya, paghahanda sa mga hamon na darating. Matapos maghintay ng kalahating araw, ang vortex na nakabalot sa formation ay naglabas ng lalong matinding aura. Sa tanghali, biglang sumabog mula sa vortex ang isang matayog na haligi ng liwanag. Kasunod nito, umalangaw ang mga tunog sa nakapalibot na void malapit sa vortex, na parang may papalabas mula sa walang hangganang espasyo. Ang eksenang ito ay nakakuha ng pansin ng mga disipulo mula sa iba't ibang pangunahing sekta at rogue fighter sa paligid. Sa wakas ay lalabas na ang Royal Paragon na abode. Ito ang makapangyarihang Royal Paragon na yumanig sa South Sky libo-libong taon na ang nakalilipas. Kung makakakuha tayo ng mana mula rito, malapit na ang ating pag-angat sa kapangyarihan. Hindi man ako mangarap na makuha ang mga teknik, pero ang makakuha ng ilang pills mula sa labi ng abode ay isang malaking swerte. Lahat ay nasa sabik. Kung maipapamana ang legacy ng isang Royal Paragon, bakit mag-aalala sa pag-angat sa kapangyarihan? Di nagtagal, lalo pang lumakas ang fluctuations mula sa void, at unti-unting lumitaw ang isang madilim na spatial passage sa gitna ng malawak na kabundukan. Ang spatial passage ay ilang talampakan ng taas, na nagpapalabas ng primitibo at sinaunang aura. Bukas na ang abode. Nang makita ito, nagmadaling dumiretso ang mga cultivator patungo sa passage. Marami, sa kagustuhang mauna, ay direktang nakipagsapalaran. Hindi hanggang sa tuluyang maging stable ang spatial passage, nakapaghanda ang ibang sekta at mga pangunahing pamilya. Sa lugar ng Grundy Uno sect, lumipad si Severin, Raymond, at Celeste. Si Raymond ang nanguna at sumugod. Grundy Uno sect disciples, sundin ang aking utos at manatili sa likuran ko. Sa sandaling sinabi ito, sabay-sabay na inilabas ng daan-daang disipulo ang kanilang cultivation, direkta nilang pinigilan ng mga sabik na rogue fighters mula sa ere hanggang sa lupa. Ngumiti si Severin kay Diane at sa iba pang babae sa tabi niya, at nagsalita ng banayad. Sama-sama tayo. Tumanggo ang mga babae ng dahan-dahan at sinundan ang kanyang mga yapak, at pumasok sa spatial passage patungo sa labi ng abode. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Pagpasok nila sa Vortex Passage, isang buhawi ng pagkakagulo ang dumaan sa grupo. Ang nakakagulo na pakiramdam ay tumagal ng ilang sandali bago napansin ni Severin ang malaking pagbabago sa paligid. Ang dating pamilyar na tanawin ay nagbago na sa isang malawak na kalawakan ng malabong kulay abus sa kalangitan. May tuyong mga bato na nakakalat sa lupa, na parang isang mundo na walang buhay. Tumingin sa bagong lugar na ito, hindi maiwasan ni Severin ang pagkabigla. Ito ba ang sinaunang relic, ang sanctuary na ginawa ng isang Royal Paragon? Halos parang isang maliit na mundo mismo. Ang isang Royal Paragon, ang pinakamataas na nilalang sa mundo ng cultivation, ay may kakayahang gumawa ng sariling sanctuary ng walang kahirap-hirap. Ang tanging landas, ang eternal truth. Ang paggawa ng isang nakahiwalay na mundo bilang sariling sanctuary ay madaling abutin para sa ganitong makapangyarihang cultivator. Tumingin sa abot tanaw, napansin ng mga kasama ni Severin, kabilang si Diane at iba pa, ang mga masalimuot na formations sa lugar. Severin, maraming formations dito.
Sinundan niya ang tingin ng iba, at napansin ni Severin na ang lupa ay natakpan ng mga formations, at naglalabas ng nakakatakot na aura kahit na ilang libong taon na ang lumipas. Ang mas ikinagulat niya ay ang makapal na ulap na bumabalot sa relic, na tila kayang hadlangan ang divine perception. Si Severin, na ang divine sense ay normal na kayang masakop ang daan-daang milya, ay lubos na nahadlangan. Ngayon, makakaramdam lamang siya ng mga bagay sa loob ng ilang milya, at ang anumang lampas doon ay nagiging ganap na dilim. Dahil man sa epekto ng vortex passage o sa ibang dahilan, napagtanto ni Severin, pagpasok niya sa relic, na hindi niya nakita sina Raymond at ang iba pang pumasok bago siya. Pinag-isipan niya na maaaring sa pagpasok sa sanctuary ay agad silang magkakahiwalay. Ikaniling niya ang ulo at agad na inilabas ang Scarlet Sky Sword, at lumipad ang grupo patungo sa malayo. Di nagtagal, natagpuan niya ang ilang high-grade 6th-grade spiritual herbs. Hindi maiwasan ni Severin ang panloob na buntong hininga. Tunay nga, ito ay isang abode ruin ng Royal Paragon, kung saan ang mga mahalagang spiritual herbs na bihira makita sa labas ay nagiging karaniwan. Sa daan, nakatagpo si Severin ng maraming rogue fighters at disipulo mula sa ibang sekta. Ngunit sa pagtingin sa umaapaw na aura sa kanya, walang sino man ang nang-ahas na hamanin siya. Ang tanging panghihinayang ni Severin ay sa kabila ng oras na lumipas, hindi pa rin siya nakatagpo ng maraming kapwa-miyembro ng sekta. Nagtanong si Diane, Severin, sa palagay mo ba ay naligaw tayo? Bakit hindi pa natin nakikita ang kapwa-miyembro ng sekta? Sumagot si Gilda na nakatayo sa tabi niya, Severin, paano kung una nating hanapin ang bakas ng kapwa-miyembro ng sekta? Sa loob ng abode ruins, kasama ang kapwa-miyembro, mas malakas tayo, at sa oras ng panganib, maaari tayong magtulungan. Si Wildfire ay minsang isang makapangyarihang tao sa South Sky, at walang nakakaalam kung anong uri ng patibong at panganib ang naruroon sa Abode Mansion Ruin. Iniisip ni Severin na tama si Gilda. Gayunpaman, napakalawak ng Abode Ruin, at kahit na lumipad sila ng 12 ng milya, kakaunti pa rin ang nakasalubong na tao. Saan kaya sila makakahanap ng kapwa-miyembro ng sekta? Higit pa rito, ang ulap na humaharang sa divine sense ay nagpapahirap sa paghahanap. Habang iniisip kung unahin ba ang paghahanap sa kapwa-miyembro ng sekta o ang mga kayamanang iniwan ni Wildfire, biglang naramdaman niya ang isang marahas na laban na nagaganap hindi malayo sa kanilang kinaroroonan. May nakikipaglaban. Dahil dito, lumipad si Severin pataas, pumutok sa hangin na parang matalim na espada, patungo sa abot tanaw. Sa loob lamang ng ilang sandali, nakasabay niya si Diane at ang iba pang ilang milya ang layo. Ginamit ang kanyang divine sense, at mabilis niyang natuklasan na may 7 o 8 disipulo mula sa Grandi Uno sect na nakikipaglaban-laban sa ilang practitioners na nakasuot ng uniforme ng Dayform sect. Kabanata 2030. Gayunpaman, ang antas ng pagsasanay ng mga disipulo ng Grandi Uno sect ay karaniwang nasa 2nd o 3rd level ng Supreme Saint. Samantala, ang grupo ng mga cultivator ng Dayform sect ay may makabuluhang mas mataas na antas ng pagsasanay. Sa kabila ng mas marami ang bilang kaysa sa kanilang kalaban, ang 7 o 8 disipulo ng Grandi Uno sect ay nahirapan, sugatan at duguan, ang hininga nila ay hindi pantay. Nang makita na nahihirapan ang mga disipulo ng Grandi Uno sect, agad na kumilos si Gilda, na nakatayo sa kanilang tabi. Ang aura ng isang 4th level na Supreme Saint ay lumabas mula sa kanya nang itaas niya ang kamay. Sa mabilis na galaw, pinaalis niya ang mga cultivator ng Dayform sect palayo sa void. Ang disipulo ng Dayform sect, isang binata na nasa 5th level na Supreme Saint, na namumuno sa grupo, ay nakaiwas sa atake ni Gilda. Napadilim ang kanyang mukha at nagmura, sino ang nang-ahas na guluhin ang Dayform sect ko? Maraming disipulo ng Grandi Uno sect sa paligid, nang makita na si Severin ito, sumigaw sa pagkabahala. Senior brother, kakapasok lang namin sa ruins at natagpuan ang isang forbidden area na may formations. May ilang 8th grade spiritual treasures at natural treasures. Sa kasamaang palad, kami ay pinuntahan ng ilang disipulo ng Dayform sect. Ang aming leader, si Senior Brother Raden, ay natrap, at iilan lamang sa amin ang nakatakas,
dagdag ng isa mula sa malapit na lugar. Nang marinig ito, naunawaan ng batang leader ng Dayform sect ang pagkakakilanlan ni Severin. Hindi nag-atubili, tumalon siya pataas, at sinusubukang tumakas. Ngunit paano niya papayagang makalayo si Severin ng ganoon kadali? Sa mababang sigaw, may matinding liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata, itinaas ni Severin ang kamay at pinatama ito pababa. Sa isang iglap, isang higanteng saya na kamay, na parang maliit na bundok, ang lumitaw sa langit. Saan mo iniisip na pupunta? Sa gitna ng malakas na sigaw, sa ilalim ng colossal na handprint sa void, ang leader ng Dayform sect, na may 5th level na Supreme Saint cultivation lamang, ay agad na naging ulap ng dugo. Matapos gawin ang mga aksyon na ito, lumapit si Severin sa kanyang mga kapwa-disipulo. Sa pagtitig sa dami ng sugat sa kanilang katawan, hindi maiwasan ni Severin na magtaka kung swerte o malas ang nagdala sa kanila sa pagtuklas ng Forbidden Area na may heavenly treasures ng ganoon kabilis matapos pumasok sa ruins. Matapos gumugol ng mahabang panahon sa ruins, nakakuha lamang siya ng 7 o 8 dissenting 6th grade herbs. Ang unang layunin ni Severin sa pagpasok sa legacy site ni Wildfire ay hanapin ang Sky Soil Zenith, na naglalayo na Hussein ng Sky Soil Happy Gold Sword Energy. Ngunit ngayong nakatagpo niya ang mga nasugatan na kapwa-disipulo ng sekta. Matapos ipamahagi ang ilang 6th grade healing pills sa grupo, mabilis niya silang pinangunahan sa Scarlet Sky Sword, mabilis na lumilipad patungo sa Forbidden Area. Ang imposing presence niya ay natural na nakahuli ng atensyon ng iba sa daan, na may maraming haka-haka. Iyon ang mga disipulo ng Grundy Uno sect. Nakita silang nagmamadali, may nangyari kaya. Ang nangunguna ay mukhang si Severin, ang 6th core disciple ng Grundy Uno sect. Posible bang natuklasan ng sekta ang isang treasure? Samantala, sa harap ng Forbidden Area na naglalaman ng mahahalagang kayamanan, ilang disipulo ng Grundy Uno sect ang natabunan ng dugo, nakaluhod sa lupa. Ang leader, si Raden, ay kasalukuyang sinasakal ni Uzer, na hawak ang kanyang leeg na parang hawak ang maliit na sisiw. Dumudugo ang mga gilid ng bibig ni Raden, na nawasak na ang kanyang meridians ni Uzer, at ang kanyang aura ay magulo at bumabagsak. Haharap sa krisis ng buhay o kamatayan, ang ngipin ni Raden ay kinagat at sinabi, ang Forbidden Area na ito ay unang natuklasan ng Grundy Uno sect namin. Sinusubukan mo bang puwersahang agawin ito? Huwag kalimutan, may 3 core disciples ng Grundy Uno sect ko sa loob ng ruins. Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Uzer, ang titig niya ay nakatuon kay Raden. May bahagyang paghamak sa kanyang mga mata, at hindi niya sineryoso si Raden. Ang isang 6th level na Supreme Saint lamang ay madaling mapaksa sa isang iglap ng kamay. Gayunpaman, hindi may kakaila ni Uzer ang sinabi ni Raden. Hanggang sa alam niya, ang antas ng pagsasanay ni Raymond ay lampas sa kanya. Dahil dito, bastos na itinapon ni Uzer si Raden sa gilid. Isang tambak ng basura. May karapatan ba kayong makipagkumpetensya sa Dayform sect para sa mahahalagang kayamanan sa Secret Realm? Sa hinaharap, kapag nakasalubong ninyo ang mga disipulo ng Dayform sect, mas mabuti pang manatili kayong malayo.